Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng isang OFW. Reaction niya sa statement ni Congressman Sandro Marcos itong pagbaba ng peso kasi sumadsad na 59.46 na the other day ang peso kumpara sa dolyar, the lowest in history. Ito yung pahayag ni Congressman Marcos. I'd like to make one thing clear. Sabi ni Marcos, Sandro, the peso is not weak. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Ano ba yan? Hindi daw mahina ang piso. Dahil mahina ang piso dahil malakas ang dolyar. Naman, common sense naman. Ito ang bilang OFW. Gusto ko ring gawing malinaw ang isang bagay. Hindi ko na kailangan ng PowerPoint presentation para maintindihan ang palitan ng dolyar at peso. Habang kayo naglalaro ng semantics, weak peso versus strong dollar, kami dito nagbibilang ng overtime. Nagkakapi ng 3-in-1 para lang gising pa at nag-aabang ng sahod na diretso na agad sa remittance app. Strong dollar daw. Di salamat. Ibig sabihin nun, may mas laman ang padala. May mas ngiti si nanay. May mas bayad ang kuryente at mas konting sermon sa video call. Hindi man gumaganda ang ekonomiya sa papel, kahit papaano gumaganda ang palitan ng sakripisyo ko. Yes. Kasi yung pagbaba ng peso, sign of bad economy yan. Kaya wag na kayong magpalusot. Wag nyo nang ituring ang Pilipino na utso-utso na kailangan nyo pang mag-PowerPoint presentation. Kaya habang nagkakalinawan kayo sa TV, ako malinaw na malinaw sa ATM receipt. Masakit maging OFW, pero mas masakit pag mababa ang dolyar. Tapos tumawa siya. Hindi ito economic lesson. Survival guide lang. Correct. Kaya wag na tingnan natin people who reacted 24,000 ang nag-react, ang 23,000 tumatawa. Sinong tinatawanan? Ang OFW o si Sandro Marcos? 665 lang ang nag-like sa paliwanag ni Sandro. 349 ang galit. Okay. Basahin natin ang mga comments. The dollar is high because the president is also high. Patot Sada. June Jiminy, if the parents is high, so the son is high. Nia Flores, the Marcos is weak, that's why the peso is weak. It's all about governance. Yung sinabi nga ng isang dating deputy Bangko Sentral Governor, itong pagbagsak ng Philippine stocks, pagbagsak ng peso, pagbagsak ng ekonomiya, it all speaks about bad governance. Nawawalan ng tiwala ang mga foreign and local investors. Wala na. Joan Alemanya, ulol. We, OFW, know the situation. If dollar becomes high and peso down, it means Philippine economy is down too. Kasimple lang. Huwag na kayong magpalusot. Bagsak ang ekonomiya natin 2025. I don't know how reliable yung narinig ko. Ang economic growth natin 2025 is only 4.6%. Panahon ni Duterte,
Nung bago nag-pandemic, nakakaabot ng more than 7%. Tapos, pinagmamayabang pa ni Mr. Larry Gadon, ang Pilipinas daw, second fastest growing economy in Asia. So, sige. Sabihin nyo, paliwanag kayo ng paliwanag, ba't hindi nyo na ngayon maloloko ang taong bayan dahil nasa age of social media na tayo ngayon. Hindi nyo na kontrolado ang narrative. Maraming sources of information at ang OFWs, kababayan, alam nila kung anong nangyari. Lagapak ang ekonomiya. Maalala ko tuloy. Itong December, nag-Christmas vacation kami sa Hong Kong. Doon kami nung December 25 mismo, namasyal kami saan ba yun? Central ba? Parang Central. Nandun, yung may walkway sa, yung parang bridge between buildings. Nandun ang ating OFWs. Kasi day off nila, Christmas eh. Malayo sa pamilya. So yun, nagkita-kita sila doon sa walkway. Nandun lang sa gilid-gilid na may nakabanig, yung iba, karton lang, yung iba, dahil medyo malamig, naghigda na lang, yung iba, naglalaro ng braha, napaiyak ako. Yung hirap, kaya nakita, mahirap maging OFW. So itong OFW ngayon, yung pinapadala nilang remittance, dollar na kinikita nila, yun ang tumutulong para masustain ang ating ekonomiya. Eh kung walang OFW, anong mangyayari sa Pilipinas? Dalawa ang industry na bumubuhay sa ekonomiya natin, OFW at saka itong mga call center agents. Silang sabi ng First Lady sa UAA, hindi kayo nag-isa, the government is here to help you. I don't know kung nararamdaman ba ng OFWs ang tulong ng gobyerno. Yung pangako nung election 2022 na pag nanalo ang BBM, mag-create ng maraming trabaho para hindi nalalabas ang kababayan nating Pilipino. Natupad ba? I don't know. Ang dami pa rin lumalabas dahil hirap na hirap ang buhay sa Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na mong yero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na mong yero. Nasin ko na nabugyan man eh. Kana nang lokot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire na. Apil ni video dire kay. Paro. Bunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Bunga ni sila gid dukad ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kakapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na. Na pa Di na estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget.
Wala na budget. Salamat din sa kaya sa Ginoo nga pagtabang nga mugsin nga maka-ilis na ginugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.